Itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay kinokonsidera itong trade offer na gustong ibigay nitong Meralco Balls dahil mukhang itong Meralco ay talagang desperado na talunin itong Barangay Ginebra. Kahit nakagagaling lang nila ng championship noong Philippine Cup ay nawali sila ng Ginebra ngayon at mukhang gusto nitong Meralco Balls na gumawa talaga ng malaking pagbabago dito sa lineup nila. At ang balita mukhang gustong kunin ng Meralco Balls ang big man ng Magnolia na si James Laput. Ang naging problema kasi ng Magnolia ayon ng Meralco daw na hindi nila napigilan ito si Japet kaya si Laput ang gusto nilang kunin. Ang tanong, sino naman kaya ang pwedeng ibigay ng Meralco para dito sa Magnolia just in case nga na makuha ng nila itong si James Laput. Sa tingin ko pwedeng hilingin ng Magnolia itong si Brandon Bates. Straight up palitan. Brandon Bates for James Laput. Ngayon, kung ang Magnolia sa tingin nila ay medyo lugi sila sa trade dahil mas lamang sa offensive skills itong si Laput kay Bates, pwedeng samahan pa ng isang second round pick yan ng Meralco Bolts. Sa ngayon kasi itong Meralco Bolts gustong kumuha ng mas malaking sabihin nating tsansa na manalo sa championship kontra Ginebra. Pero itong Magnolia naman, always naghahanap yan ng paraan para i-improve yung kanilang lineup. Kailangan din natin i-considera na itong si Laput medyo limited na yung playing time niya dito sa Magnolia ever since dumating itong si Xavier Lucero. Dahil si Lucero nakapaglalaro din ng sentro. Madalas ginagamit ngayon ni Coach Chito Victolero itong si Xavier Lucero at itong si Ian Sanggalang dito sa center position ng Magnolia. At sa power forward naman, alam natin nandiyan itong si Aris Dionisio at si Joseph Periobo. Ngayon, alam din natin na may import noong nakaraang conference. So, yung pang umubos ng maraming minuto. At dito sa Commissioner's Cup, unlimited height pa yung import. So, maasahan natin na magiging mas matindi pa yung limited playing time na makukuha nitong si James Laput. At yan ang dahilan ngayon kung bakit dito natin makikita talaga na pwedeng i-trade yan ng Magnolia Chicken Templados. Itong si Brandon Bates ay bata pa naman. At hindi pa naman kinakailangan ng mas masyadong maraming playing time niyan. At sa tingin ko, magiging okay pa ito para dito sa Magnolia Chicken Templados. Kung sakasakali na makuha nila si Brandon Bates, unti-unti nila yung hahasain para bumagay dito sa sistema na gustong patakbuhin ni Coach Chito Victolero. Siyempre sa ngayon dito sa Magnolia Chicken Templados, ang kanilang kinokonsiderang mabuti ay kung kaya ba nila na mag-champion dito sa Commissioner's Cup. Kung makuha nila si Brandon Bates, sigurado hindi yan makapaglalaro kaagad-agad ng maraming minuto dahil nandyan si Ricardo Ratliff. Pero okay lang yan. Dahil itong si Brandon Bates naman nakapokus yan sa depensa. At kung bagong salta siya dito sa Magnolia, kinakailangan muna siguro panoorin niya kung paano maglaro ang mga kasamahan niya para masanay siya dito sa sistema. At sa tingin ko magiging okay naman itong Magnolia Chicken Templados kung sakasakali nga na makuha nila itong si Brandon Bates. Sa panig naman ng Meralco Balls, okay din ito si James Laput dahil magkakaroon sila ng tinatawag na rim protector na kinakailangan nila ngayon. At alam din natin na itong Meralco ay seryoso sa pag-upgrade ng kanilang lineup. Kaya kung sakasakali na matuloy nga ang paglipat nitong sabihin na natin si James Laput dito sa Meralco at Brandon Bates sa Magnolia, sa tingin ko magiging patas naman yung trade na yan at hindi natin masasabi na one-sided yan. Dahil syempre, kapag SMC at MVP ang nag-trade, siguradong patas yan.